Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to another edition of Fantastic Henry blog. The reason I come back to UK is because of my health issue. Yes, because I am a type 2 diabetic. I'm taking metformin, glycoside, and Trajenta. While I'm staying in the Philippines, ay okay na sana kasi I was in the family, but naubos na ang aking medication. So I developed rashes, especially may mga butlig-butlig ako sa aking mga kamay at sa aking mga legs. So I was so worried about that because alam nyo naman ang medication sa Pilipinas ay hindi libre, so I need to buy my own medication. Palibhasa umuwi ako sa Pilipinas nang hindi pa ako handa gawa nga ng, I become homeless sa UK. So I was worried that time. So I have a classmate named Joris. I special mention kay Joris who helped me. Also like Joris and Rachel who helped me to come back here. I stand corrected na nabanggit niya na I also na nagkamali ako. O nga pala mga tumulong sa akin si Joris at si Rachel at ang ibang kaklase ko sa batch 89 na nag-contribute ng pera para magamit ko pagbalik dito sa UK. Ang kagandahan nun is I'm a British citizen na at madali ako makakabalik sa UK. Ang ano lang doon, ang problema doon kasi I'm a British citizen, hindi pa ako dual citizen. So, hindi pwede ako mag-stay ng higit ng 1 taon. So, this February 14 ay naka 1 year na ako mula sa Pilipinas. So, I thank God for doing such great things in my life at nakabalik ako sa UK. Some of my batchmate in batch 89, mga kaklase ko sa Arellano University College of Nursing contribute some money. While I'm staying in emergency accommodation here in Eastport, ay nagamit ko ang konting perang itinulong nila while I'm not nang wala pa akong trabaho. And also, I would like to thank some of my friends in Jesus Living Water, especially Ate Jean, Jowas, and some of them who contribute some money so I can start all over again. So, yun, while wala akong trabaho, I always attend prayer meeting, Bible study, and always I went to church every Sunday. It helps me spiritually and psychologically, and also that time I always stay in my room and I develop nga na anxiety and depression because it's also the time para makapag-reflect and maisip ang mga bagay na why did I become homeless? But I don't want to blame other people kasi that time I was also working sa agency which patuloy sila nagbibigay sa akin ng shift and then all of a sudden for 2 months hindi sila nagbibigay ng shift. So ang moral lesson doon ay mag-ipon ka talaga ng pera mo for emergency para may magamit ka. It's a lesson na mag-ipon ka. Kasi nga mahirap wala kang maaasahan, especially I'm alone here in UK. Nakaka-relate ako sa mga OFW at may mga kamag-anak sa Pilipinas
minsan hindi na natin naiisip ang ating sarili dahil sa ating kabutihan at pagmamahal sa ating mga relatives back home. Kaya ayun, padala. Hanggang sa ikaw pala ay wala ka ng perang naipon para sa iyo. Now, I'm turning 62. Kailangan ko na mag-ipon before my retirement na dumating sa aking buhay. Kaya mapapayo ko lang doon sa mga OFW, kailangan mag-ipon sila para sa kanilang pagtanda. Mahirap tumanda na walang pera, especially kung nasa Pilipinas ka. Yun, at especially those who have maintenance sa kanilang health, for those people who have diabetes, high blood pressure, at may mga kidney failure. Yan ang mahirap sa ating may mga edad na. Kaya kailangan intindihin na natin ang ating sarili para sa ating pagtanda. Uso na naman ang eleksyon sa Pilipinas. Sana gawin nilang maging concerned sila sa mga senior citizen na libreng gamot para sa matatanda sa mga senior citizen, kasi mahirap pag walang pera at yung mga nagme-maintenance yun ang kanilang dapat agenda nila para makatulong sa mga kapwa nating Pilipino, especially for those katulad namin na gusto naming mag-settle sa Pilipinas para makabalik at hindi maging pabigat sa aming mga kamag-anak sa Pilipinas, at ang libreng gamot para sa mga senior citizen na gustong bumalik sa Pilipinas. Salamat din palibhasa British citizen na ako. Meron ditong pupunta ka sa job center at makiklaim ka ng universal credit. Sa universal credit, nabibigyan ka ng cash para to start all over again. When I was in UK, I lost everything. Lahat ng mga gamit ko kasi nilagay ko sa storage. And then after 2 months, hindi ko to nabayaran. So, pinuha na nila ang aking mga damit, mga utensils, mga kitchenwares, mga outfit, mga winter, summer clothes. And bigla akong na-shock kasi wala akong gamit. So, ayun, it took me a while to accept na para akong nasunugan. But it took me a while to accept na wala na siya. But, ganun pala ang pakiramdam. Pero okay na. Nakaka-recover na ako ngayon. So, ayun, bili na naman ng mga bagong damit, sapatos, at gamit. But this time, ay konti na lang para. Kasi pag wala kang sariling bahay mo, pag lumipat ka ng bahay, ay napakahirap maglipat. Especially, at I would like to also na once na tumira ka sa share house, ay naku, handa mo na ang sarili mo kasi may mga kasama ka sa bahay na hindi naglilinis ng kitchen. Yung tipo bang kumain sila, ilalagay nilang sa kitchen yung kanilang pinagkainan. Ayun. Kaya handa mo na ang sarili mo pag umupa ka ng kwarto at may mga kasama ka sa bahay na hindi talaga sila masyadong malinis at yun ang pakikisamahan mo. Kaya lang makakamura ka kasi share house, medyo mura kesa kukuha ka ng one studio flat or na solo mo ang bahay, magbabayad ka ng council tax, electric, at tubig. Yun ang kaibahan ng umuupa ka ng bahay dito sa UK. For those na gustong pumunta rito, ay mahal ang expenses ng buhay dito sa UK. That's the reason kung bakit bumalik ako sa UK, because of my diabetes. Also here sa UK, napakaraming trabaho, especially in the care home,
You can be a maging healthcare assistant, nurses, yeah, ang dami rito trabaho pag-aagawan ka aside from mga ibang trabaho like McDonald's, mga KFC, Aldi, Tesco, Asda. Maraming trabaho dito, ikaw magsasawa. So, ngayon, ang ang aking main goal ay kumain ng mga healthy diet na hindi magpapataas ng aking blood sugar. So more on the right fruits and less rice kasi magpataas ang kanin for those who have a history of diabetes sa kanilang family ay bawasan nyo na lang ang rice at mga white bread, kahit anong mga pastries, mga ganong bawasan nyo kasi ang lakas magpataas niya ng blood sugar. Although dito ay libre ang gamot, kaya lang alam mo naman makakasira rin niya ng kidney at mahirap pag ang diabetes for mga complication. Yan ang iniiwasan natin. Again, I would like to thank Joris, Rachel, and Batch 89 at mga ibang kapatiran sa Jesus Living Water and also those friends sa Hillsong London who helped me para makabalik ng Pilipinas and makabalik dito sa UK yung mga ibang friends and Christian friends ko. So God bless you and I hope all your heart desire ay mag-granted in Jesus name. God bless everyone and keep healthy and ayun lang, I'm all right and with God helps ay may trabaho na ako ngayon. So, Joris, thank you, Rachel. God bless, Batch 1989, Arellano University College of Nursing, mga kabatchmate ko. Thank you, cheers. God bless. Subscribe, like, and share.